Isang mapagpalang umaga, hapon, o gabi, o saan man sulok kayo ng mundo nang nararating ng vlog na to. Welcome po sa ating God's Healing Mission. No? But bago lahat, dumako po tayo sa pagbungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama amin. Para sa ating mahal na inaabagin noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpaasa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpaasa walang hanggan siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpaasa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan, palakpakan po natin muli si Lord. Hello, hello. Welcome po muli. Welcome sa ating God's Healing Mission. Anong mission uli? Ni God, ni Jesus. Ang mission po is to heal, to protect, and to save people. Lalong-lalo na po, yun nga, yung sinasabi ni Mama Mary, no? Jesus is coming. So, lahat po tayo, ang mission ni God dito, ang mission niya na binigay sa atin lahat, binigay sa akin, na ipalaganap ang mabuting balita na sana po lahat po tayo ay magkasama-sama sa pagdating ni Jesus sa kalangitan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender, Bible Preacher, dati po din sa Soldiers of Christ and LSJM. Ngayon po, dito na po mismo nagba-Bible Preacher po dito mismo sa YouTube ninyo, sa YouTube channel natin, Brother Angel, God's Healing Mission by Brother Angel Santos. So, yung po mga ibang may katanungan tungkol sa kaligtasan, tungkol sa paano ba magligtas ng iba, ano ba yung turo at aral ng ng Katoliko, mga Catholic teachings natin, tungkol kay Mama Mary. Halos lahat po, kung may question po kayo, please i-review nyo po yung mga topic nating iba kasi napakarami na po yan, no? So lahat ng question nyo, although, well, hindi na po lahat, pero halos lahat ng tanong nyo sa sarili nyo, pagmula sa kaligtasan, yun, paano maligtas, paano turo ng Katoliko. So, i-review nyo po, i-check nyo, baka matsyempuhan po yung tanong nyo sa isip nyo, lalo na sa kasalukuyan nangyayari. I-check nyo lang po yung God's Healing Mission by Bro Angel channel natin. Tiyak po yan, bibigyan kayo ng way ni Lord para matugunan ang inyong mga katanungan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yan. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, sana maging happy sa mga nangyayari ngayon. No? Pero we still have to be happy. Bakit? Kailangan maging happy ka. Kasi alam niyo po, importante yung ligtas ka, buhay ka, at may pag-asa pa. Dahil buhay ka, may pag-asa ka pang makapagbalik loob. Maging mabuting tao, kalimutan ng mga kasalanan na yan, baguhin ang sarili at makapagsisi. Ang dami na po namatay. Ilang pong milyon-milyon na sa buong mundo. How many millions na namatay? Ang dami po doon hindi nakapagbalik loob. Kaya swerte ka kapatid. Nakikinig ka ngayon, buhay ka, so may pag-asa ka pang maligtas. Anumang oras kunin tayo ni Lord, handang-handa tayo. Sabi nga ni Mama Mary, I want everybody to be with me in heaven. Napakasarap to po. Si Mama Mary lang po ang nagsasabi noon na sa mga apparition niya. So, siyempre sa ibang sekta, hindi po naniniwala doon. Pero si Mama Mary po, isa po yun sa sinabi niya. I want all of you to be with me in heaven. Ang sarap, ano po, kaya po tuloy-tuloy ang apparition niya, no?
So ito po kakaiba naman ang topic natin ngayon. Ready na po ba kayo? Yan, but before anything else, don't forget, sabi ko nga, to like and share this. Sabi po ni Lord Jesus, di ba, lagi ko po sinasabi sa inyo, ito po ay, ito po ay pagtugon sa utos ni Jesus. Ano sabi niya? Matthew chapter 28 verse 18 to 20, nung pong umakyat sa langit si Jesus, hinabili niya sa mga apostol. Ang mga apostol, yan ay mga kaparian, ang mga kadugtong niya, ito na po yung mga successor niya, Pope, Bishop at Pare. At mga binyagang Katoliko, tayo po ngayon ang mga apostol niya. At sinabi niya po, binanggit ni Jesus yan, habiling niya sa atin lahat. Sabi nga, wala siyang kamay, wala siyang paa, wala siyang bibig. So ikaw, ako ang magiging bibig ni Jesus para ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya don't forget to share. And don't forget also to subscribe and click the bell button po para lagi kayo maging updated. So pag updated kayo sa mga vlog ni Lord, no? So pag updated kayo, mas madali nyo ma-share sa kanila lahat ng mga natutunan nyo. Ang tawag po dito, lihim na panukala o karunungan ng Diyos na hindi lahat nagkakaroon nito. Kaya ikaw kapatid, mapalad ka. May karunungan ka na. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. So ready na ba kayo sa ating topic? Ano bang topic natin ngayon? January na, 2022. Yan, marami na kayong naririnig, di po ba? So, ang dami nang nangyayari, ang dami ng before 2022 at kasalukuyan 2022. Napakarami ng pangyayari. Ang topic po natin ngayon kasi, no, pupunta na po tayo dito sa mga message, no? Gusto ko na pong ngayon is talaga mag-focus sa mga message ng mga apparitions ni Jesus, ni Mama Mary, Saint John. At ngayon naman po, apparition kakaiba po ito dahil ito si Saint Gabriel naman, si Archangel Gabriel. Kilala niyo po ba 'yon? Of course, kilala natin lahat. So ang topic natin ngayon, ayan, ready niyo na po ba ang mga pen and paper niyo? Kung hindi man, please listen. At lahat po ng mga friends and relatives niyo, iyayain niyo na o ilagay niyo po ito sa screen niyo sa TV. Pwede po yun, no? Ilagay niyo daw sa USB niyo, isaksak niyo sa TV para mas malaki at mas maraming makakapanood. No? So at least parang gawain na to sa inyong mismong bahay dahil, ayan, lockdown na naman. Walang gawain. So ngayon, may gawain na tayo mismo sa bahay nyo. So wala tayong excuse. Amen? Topic 99. 2022 na. Ito po yung mga nakakagulat ng mga mensahe ni Saint Gabriel or Archangel Gabriel kay Father Mitchell. Yes, tama po yung narinig nyo. Ito po kakaiba because it's mismo si Archangel Gabriel. Sino po ba si Archangel Gabriel? Kilala natin siya. Di po ba? Siya po ay ang nag-message kay Mama Mary na siya ay maglilihi. No? Ipapanganak si Jesus. At siya rin po ang nagsabi tungkol kay, siya rin po ang nagsabi kay Saint Joseph din na ayaw niyang, di ba, tanggapin si Mama Mary. Siya halos lahat ang nag-message para mabuo po itong tinatawag natin Pasko at yung kaligtasan para mabuo po. Archangel Gabriel, the messengers of God. Siya mismo ngayon ang nag-message kay Father Mitchell. Okay, so pakinggan niyo po mabuti ito ha. Ito kakaiba kasi si Archangel Gabriel naman, ito po yung mga latest apparition niya at ito po yung mga message niya naman kay Father Mitchell Rodriguez. Ngayon, ang tanong, sino ba yan, Brad, si Father Mitchell Rodriguez? Ayan, okay. Konting kaalaman uli, no? Pwede niyo i-search si Father Mitchell Rodriguez. Alam niyo po, siya po ngayon ang kasalukuyan, no? Kasalukuyan na isang pari sa buong mundo, lalo naka-base siya ngayon sa US, no? Canadian priest po siya. Father Mitchell Rodriguez is a Canadian Catholic, no? Roman Catholic priest. At the same time, exorcist. So si Father Mitchell Rodriguez po ay mismong galing sa Quebec, Canada. Ngayon yata nakabase siya sa US. And ang dami niyang mga conference doon, mga talks, na talaga po dinidiscuss niya yung mga future events.
At si Father Mitchell Rodriguez, kilala po siya, parang siya po ngayon yung apostle of the end times. Napakarami po niyang mga prophecy na galing daw sa Ama. May prophecy siya galing mismo kay Mama Mary, kay Saint John, at ngayong huli, hindi kayo makapaniwala, Saint Gabriel naman. Archangel Gabriel ang nag-message po sa kanya. Totoo po. Totoo ba yan, Brad, si Father Mitchell Rodriguez? Totoo ba yung mga sinasabi niyan? Yes, kasalukuyan po, no? It's a private revelation. No? Kasalukuyan po, okay, ano ba ang katotohanan ng mga prophesies na binigay sa kanya ng Diyos? Na nagkatotoo. So, pumunta muna tayo kay Father Mitchell, no? Bago muna kay Saint Gabriel, ano ba yung mga totoong prophecies na sinabi sa kanya ng Diyos na nagkatotoo na? So, siyempre, doon natin titingnan muna. Mayroon na ba siya nagkatotoo na mga message? Tingnan natin. Alam niyo po ba, sa kanya mismo nang galing yung message, si Donald Trump po, President Trump sa US, kasi nakabase sa US, no? Binanggit na po yan sa kanya, na prophesied niya na siya'y mataas. Ang mismo nagsabi sa kanya ang Diyos Ama, sabi po niya, alam niyo po, bata pa siya, mayroon na siyang gift of prophecy. Kilalang kilala po siya na may gift of prophecy na nagkakatotoo yung mga prophecy niya. So yung iba wala lang date, pero ito pong huli may mga date na. Yung na nakakagulat po kasi yung timing. Amen? So please makinig po kayo, no? Ay nakakagulat dito yung mga timing niya. At si Father Mitchell, ito yung marami siya mga prophecy, no, na binigay sa kanya na nagkakatotoo. Bibigyan ko kayo ng dalawa na totoo pong nangyayari, ha. Kay Father Mitchell Rodriguez po, exorcist, tanda po natin, pag sinabi mong exorcist, kakaiba po yun. Meron sila, yan ang mga talagang nag-aaral ng tinatawag na demonology, angelology. Sa Roma po, sila po yung mga nagpapalayas ng mga demonyo talaga, no? Exorcist priest talaga yan. So, mayroon din siyang gift of visions, future events. Talagang kilala po siya sa ganon. At ngayon, yung dalawa po niyon, eto po ano ba yung dalawa niyang dati na nagkatotoo? Ang isa sa nagkatotoo po, na binanggit niya, sinabi po ni Father Mitchell, makinig po kayo, napakaganda nito. Siya po mismo sinabi, alam niya na matatalo si Donald Trump. Di po ba? Ngayon, sino po? Si Biden? Si Joe Biden po, alam niyo po ba, konting kaalaman, siya nanalo ngayon. Pansinin niyo po yung timing niya. Si Joe Biden po, siya po ay Katoliko. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, bihira po yung Katoliko sa US na presidente. Ang alam ko po, si John F. Kennedy lang, so, tsaka si Joe Biden. So, dalawa lang Katolikong presidente. Ngayon po, ganun. So, sinabi ng Ama sa kanya, ang sabi po niya rito, sabi dito ni Father Mitchell, pakinggan niyo to, napakaganda nito. Sabi niya, the Father told me, you will build it, the second monastery, at the end of the mandate of Trump. This means that in 2020, you will have to build it. So yung monastery daw sa US, magtatayo daw translate natin sa Tagalog, no? Kaya sabi nga, i-share niyo po to sa lahat ng mga kaibigan niyo, friends and relatives. Napakahalaga po nito. Ito po yung mga nagkakatotoo na at nangyayari na at nasa magandang prepared ka, di ba? Sarap pag prepared ka, anytime alam mo na yung mangyayari at naka-prepared ka, no? Kaysa doon sa mga unprepared, sa mga hindi naka-prepare. Sabi po ng Ama sa kanya, pagkatapos daw ni Trump. So, ibig sabihin, alam niya, hindi pa election to, alam niya na matatalo si Trump. Magtayo ka ng monasteryo, yun nga sa US. Alam niyo po, totoo po, nagtayo na siya ng monasteryo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nagtayo na siya ng monasteryo kasi sinabi nga, nagkatotoo, nakapagtayo siya. So binanggit ng Ama yun. Pagkatapos mismo, at the end of the mandate of Trump, magtatayo ka ng monasteryo. Nagkatotoo, yes. Ano yung pangalawa pa na nagkatotoo? Ito pa po ang sabi niya. Nagkaroon siya ng propesya na bago po mag 2021, 2020, or 2019 pa lang, meron ng prophecy rin siya, kagaya na kay Mama Mary.
Si Father Michel Rodriguez nag-prophesize na, sabi rito, he made a prophecy that things would unravel after Christmas 2019. Listen to this. The world experienced COVID and closed churches soon after Christmas 2019. Pero yun po yun, no? Wala pa ang COVID natin nag-start noong 2020. So siya po na-prophesize niya magkakaroon ng COVID at magsasara yung mga churches daw after 2019. Tanong, nangyari o hindi? Nangyari po. Yun po yung sinasabi natin na kaya siya kilalang sikat na sikat sa US ngayon na isang Catholic prophet na talagang may gift of prophecy. Ayan po, bago mag-COVID-19, siya na rin po binanggit na yun, magkakaroon at magsasara yung mga churches. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, ayan po, summarize ko lang. Si Father Michel Rodriguez, a Canadian priest, na nakabase ngayon yata sa US, no? Marami siyang talk doon, maraming controversies sa kanya. At may gift of prophecy, apostle of the end times. Ito po yung mga kapatotoo niya na nangyari noon. Si Trump matatalo, magkakaroon siya monasteryo, nangyari, at binanggit din sa kanya ng prophesize niya, magkakaroon ng COVID-19. Before pa lang mag-COVID-19 po, na-prophesize na ni Father Michel Rodriguez. Amen? Ngayon, dumako na po tayo ngayon. Ayan na, no? Dumako na po tayo. Ito yung mga nakakagulat na prophecy. Ngayon naman, fast forward natin. Ano ba, Brad, ang mensahe naman, no? Message naman ni Saint Gabriel naman, Archangel. Ito po, latest. Last year lang po to, March 17. Ito po, nangyari is March 17 to 18, 2021. Ayan. So, sa kanya, 2:30 a.m. daw. Ito po, pakinggan niyo. Listen to this, mga brothers and sisters. Saan man sulok kayo ng mundo na nararating ng vlog na to, napakahalaga nito. At least, nakaprepare tayo. Salamat sa Diyos. Amen? Lagi tayo magpasalamat. At least, nakapag-prepare tayo. Alam mo, sabi ni Father Mitchell, sabi daw ni St. Gabriel, nagpakita sa kanya, nung una, hindi niya alam na yun yung si Angel Gabriel. So, pare sa maliwanag lang, 2:30 a.m. daw, ito nagpapakita kung saan-saan. Ngayon, ito po yung nagpakita si Archangel Gabriel sa isang panaginip naman, kinausap po talaga siya. Ito, isa-summarize ko lang po yung sinabi niya, mahaba ito, pero isa-summarize ko lang. Ito po yung nakakagulat kasi yung timing. No, yung timing talaga magugulat ka, palang relevant yung timing po. March 20, ito po, listen to this. March 17 to 18, ito, nagpakita si Saint Gabriel sa kanya, nag-message. Isa-summarize ko lang, tingnan niyo po, nagsabi si Saint Gabriel tungkol kay Saint Joseph muna. Dalawang bagay lang po dito kong specify kasi mahaba po to. Pero isa-summarize ko lang sa dalawa na nagkakatotoo. Sinabi ni Archangel Gabriel sa kanya tungkol kay Saint Joseph. Una daw, yun muna yung sinabi niya. Tatagalogin ko lang po Sinabi ni Saint Gabriel kay Saint Joseph, siya si Archangel Gabriel, siya mismo ang binanggit niya yung tungkol sa Biblia. Siya yung nagsabi kay Mama Mary, siya yung nagsabi kay Saint Joseph, at sabi ni Archangel Gabriel kay Father Michel, ako rin yung nagsabi doon kay Saint Joseph na, di po ba, yung kailangan nilang umalis, pumunta sa Egypt dahil papatayin si baby Jesus. So, talagang yung message na yan, accurate po, dito sa Biblia. Amen? So, sinabi po ni St. Gabriel yun sa kanya, accurate sa Bible, at siya rin na nagsabi doon. And then, fast forward natin. Ito, pakinggan nyo, napakaganda. Alam ni St. Gabriel, binanggit kay Father Michel, alam nyo ba, na si Pope Francis, ayan 2020, ginawang
St. Joseph year, yung 2020 to 2021. Anong connection ni St. Joseph naman sa revelation niya? Ito po, napakaganda ng revelation ni Saint Gabriel kay Father Mitchell about Saint Joseph. Alam niyo po, kaya pala daw sabi ni Saint Gabriel sa kanya, napakahalaga ng pagiging 2020 to 2021 na year of Saint Joseph, dahil siya pala nagprotect sa atin yan sa pandemya, nagprotekta sa atin sa mga ibang sekta. Ayan na. So, nandito na tayo yung message niya. Maraming sisira sa church. Sabi ni Saint Gabriel sa kanya, si Saint Joseph, protector ni Mama Mary at ni Jesus. At ito pa ang sabi ni Saint Gabriel, si Saint Joseph po ay magiging protector ngayon ng simbahang Katoliko. Amen! So kasi ang dami daw maninira. Napansin niyo po, ito pong message niya. Tanong, marami ba naninira ngayon? Maraming humiwalay na ba? Tama, di po ba? Ang dami nang humiwalay sa church. At yung mga humiwalay na Katoliko, sinisira ang simbahan. So, sabi ni ang Angel Gabriel, siya po ang magiging protector. At after ng 20, ayan na po binanggit ni ito po yung message niya, unang message, sinamarize ko na po. Una, yung binanggit niya tungkol kay St. Joseph. At pangalawa, anong role ni St. Joseph ngayon, 2020-2021? Anong role ni St. Joseph? Binanggit po dito, sabi niya rito, no? Ito po, ang sabi niya rito, there will be after to, no? When the year of St. Joseph ends, December 8, 2021, pag natapos na daw, di po ba natapos lang ngayong 2021, December 8? Pagka natapos na ang ni St. Joseph, ito tatagalugin ko, pakinggan niyo mabuti, nagkakatotoo na, nangyari na, at ito pa, nangyayari pa, at mangyayari pa daw. There will be a huge crisis in society, and the persecution will be fully strength upon the remnant of the church. There will be huge scandal and accusations of the church. Ang dami daw kakalaban sa simbahan. At isa po yata ito sa nangyayaring pandemya ngayon dahil sinisira ang simbahan. Tama po ba to? Hindi. Ang dami na pong umalis sa pagkakatoliko, hindi na sila nagsimba, hindi na kumain ng banal na ostya na katawan ni Jesus. Umalis po sila sa church, sa totoong church. Tama po ba o hindi? Ayan at marami pa daw yan. Antichrist ang tawag yan. Anong role ni St. Joseph? Sabi ni Archangel Gabriel, through his prayer, sa prayer of St. Joseph, at kanyang intercession, St. Joseph assists believers in a spiritual struggle for the defense of the faith of the militant church. So si St. Joseph po ngayon, siya ay nagpoprotekta sa atin sa church niya. Ano yon? Yung Roman Catholic Church. Brothers and sisters, please i-share nyo to sa mga ibang sekta. Sila po ngayon naninira. Totoo nangyayari o hindi. So si St. Joseph, kaya siyang alam ng Diyos Ama daw na magiging year of St. Joseph ang 2020 to 2021. Nakakagulat. Totoo po, timing na timing. At sinabi ni Angel Gabriel kay Father Mitchell, ito yung mangyayari. Pag natapos na yan, sabi niya, pag natapos na yan, marami pa yan na crisis, marami pang sisira sa simbahan. Talagang sisirain yan. Nagkakatotoo ba? Yes. Alam niyo po ba, binanggit niya. Eto na, binanggit po ni Saint Gabriel. Si Saint Joseph pala ang magiging protector natin sa parating na tinatawag nating mga suwail. Ito yung mga nagtatawag ng Diyos. May kilala po ba kayo na sila na yung Diyos? Aalis sa Catholic Church at sasabihin, ako na ang Diyos? Mga tao po yun
Binanggit po yan sa Thessalonians chapter 2, verse 1 to 13. Mahaba po to, pero binanggit ni Saint Gabriel na si Saint Joseph po, si San Jose, ang magiging protector dito sa taong to. Basa, pakinggan natin sa unang Thessalonica, o unang sulat ng Thessalonica chapter 2. Ito po pakinggan nyo mabuti. Ang sabi rito sa Biblia, biblical po ito, bago dumating ang wakas, may mga darating na mga antichrist. Sasabihin, ako ang Diyos. Kilala niyo po ba yun? May kilala na kayong ganon? Hindi ko lang po alam kung ito isang tao o isang demonyo na gagamit ng mga ibang sekta para sirain ang totoong simbahan. Sabi po rito ang suwail. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon, pakinggan niyo po ito, napakaganda. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong magtiwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kay sulat na galing sa amin. Sino mang sabi rito, sa anumang paraan, huwag kayong padadaya. Biblical po, no? Totoo yung sinabi ni Anghel Gabriel. Sabi niya, huwag kayong padadaya. Huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating. Ayan po warning. Hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparasahan. Sino yon? Si Satanas. Nakatalaga na po siya. Gagamit siya ngayon ng tao. Ano pong nangyari dito? Tuloy natin. Ito po sabi rito, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Ito po, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo doon at ipahayag na siya ang Diyos. Kilala niyo po ba yon? May kilala kayong ganon? So gumagamit si Satanas na uupo siya sa trono at sasabihin, ako na ang Diyos. Nasa Biblia po. Yun ang sabi ni Saint Gabriel, si Saint Joseph, siya magpoprotekta dito sa suwail na to na tinatawag sa Biblia. No? Ito pa yung nakakamanga. Pag binaba mo rito sa 8, sabi rito, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ang nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw, ito po lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga tao maliligtas sana kung kanilang tinanggap ang inibigang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na siya'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalaan ng lahat ng kasinungalingan ang salita ng Diyos. Ito palang verse po na to, yan po yung mga antichrist. Mga ibang sekta gagamitin. So, isa ito sa dahilan ngayon na talagang ang dami ng sumusuway sa utos ng Diyos na totoo sa church niyan tinatag niya, which is the Roman Catholic Church. Pansinin niyo yung mga apparition po, nag-a-appear lang sila sa mga katolikong deboto. Amen? So, mga Catholic lang. Si Mama Mary nagpapakita sa Catholic. Pansinin niyo si Saint Gabriel nagpakita po sa Katoliko lang. Naku, ayan na po yung sinasabi niya. So darating sila, marami silang mahihikayat sa mga kasinungalingan na turo. Gagamitin daw ni Satanas ang mga taong yun. So alam niyo po ba, sabi ng mga exorcist, may isang demonyo na hari ng mga ibang sekta na talagang aalis at magtatayo ng ibang sekta. Ayan na nga po.
pagbabawalan tayong magsimba. Amen? May kilala, halos lahat ng ibang sekta, pinagbabawalan kayo magsimba, kumain ng banal na hostia na katawang ni Jesus. Yun po. Isa po yun sa dahilan para kaya si Saint Joseph ay talagang ibinigay na ng Diyos sa atin. Ngayon maging devoted tayo kay Saint Joseph. Saan siya magiging protector ng mga para sa mga ibang sekta na naninira sa ating simbahan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Totoo po, nangyayari na ba o hindi? Nangyayari na at marami pa daw dyan. So sabi ni Saint Gabriel, be faithful to Christ. Ibig sabihin, faithful tayo sa church niya. So maraming maninira kasi yan sign din po yan ng end of times. No? So pag dumating na daw yan ng mga maninira sa church, darating na siya. Second and last, ayan na. Ano pa ba ang pangalawa? Ayan, una itong mga maninira sa church, sinabi na ni Saint Gabriel, ayan na, marami na at maninira, marami pa daw yan. Ito po yung pangalawang pinaka-importante, gagawin ko na lang pong isa-summarize na lang natin. Ang pangalawang message niya yan tungkol sa bakuna. Ayan. So ito tungkol sa bakuna, tungkol sa vaccine, tungkol sa COVID-19 naman. So March 17, 18, 2021, binanggit po niya ni Saint Gabriel. Anong gagawin na? Alam ni Saint Gabriel, maraming bakunang darating. Pero ito yung nakakagulat dito, may binanggit po si Saint Gabriel dito. Anong binanggit ni Angel Gabriel dito? Sabi rito, alam mo sabi tungkol sa bakuna po. Ito, listen to this mga kapatid, please share mo to sa lahat ng mga tao sa mga kilala nyo kung totoo ito o hindi. March 17, 2021, last year lang po ito Kung anong gagawin sa bakuna. Binanggit po ni Saint Gabriel, pareho po na kay Mama Mary, pareho. Ano sabi rito? During this year, sabi ni Angel Gabriel kay Father Mitchell, during this year 2021 has been proclaimed by Pope Francis the year of Saint Joseph. A great blessings of protection. Ayan, magpo-protect daw si Saint Joseph sa atin lahat. Has been offered to you. Pakinggan nyo to. During this year, sabi niya, last year lang, you will be forced to make a choice. Pipilitin daw po yung mga tao. Yan message po ng Angel Gabriel. Pipilitin ng tao, during this year, you will be forced to make a choice. What present itself as vaccine? Hindi po ka nagsabi yan, mga brothers and sisters. Nagsabi si Angel Gabriel, sabi rito, you will be forced to make a choice. What present itself as vaccine, bakuna daw, is a savior, is just an illusion. Sabi po ni Angel Gabriel, hindi po ako illusion lang daw po ang bakuna. Sabi rito, soon, the mark of the beast, ayan, sabi nga, mark of the beast daw ang bakuna, will be imposed on you to buy, to eat, or to travel. Ayan. Tagalog, gagamitin ng bakuna sa pagbili, sa pagpunta, nakikita niya, sa mall, sa pagka-restaurant, kailangan nyo daw ng bakuna. Pag nagta-travel ka, kailangan mo ng bakuna. Tanong, nagkakatotoo o hindi? Nagkakatotoo na po. Mismong binanggit yan ni Angel Gabriel. March pa yan last year lang po. March. So tingnan nyo po ngayon ang relevance, parehong-pareho po, kaya nakakagulat siya kasi parehong-pareho po yung timing. Yung bakuna niya, nasabi ni Angel Gabriel na mark of the beast daw, gagamitin sa mga kung saan-saan, pati sa travel, restaurant. Tama po ba? Tama Alam nyo po, tama-tama yan, parehong-pareho. Ang nakakagulat dito, pareho po yung message ni Mama Mary. Ano yung message ni Mama Mary? Please review nyo po yung topic 72 to 74. Message ni Mama Mary po, ito po yung before. No? Ang message ni Mama Mary tungkol sa COVID-19 disease, before 2018 pa lang sinabi na niya, totoo yung kay Brother Edsol ng Bacolod. Pansinin nyo po, pakinggan nyo to Si Brother Edsol at si Father Mitchell hindi magkakilala. Pero yung message po message ni Angel Gabriel, pansinin nyo, message ni Angel Gabriel at ni Mama Mary kay Brother Edsol, magkapareho po. Timing. Anong timing dito?
Ito, tungkol sa church. Binanggit ba ni Mama Mary sa mga tutuligsa sa church? Pansinin nyo, binanggit na rin po to. Kaya nakakagulat eh. I-review nyo po yon. Binanggit dito, binanggit mismo ni Mama Mary tungkol sa church. Ano sabi nito? Ito po, May 16, 2020 lang ha. I-review nyo po. Ano sabi ni Mama Mary tungkol sa church? Satan is here. Satan wants to destroy my plan. He destroy family. He destroy young people through technology. And he wants to destroy the church. Napakalinaw po, no? Ito po, 2020. Pansinin nyo, kailan ba to? Binanggit niya kay Brother Edsel, May 16, 2020. Ito po naman, 2021, si Archangel kay Father Mitchell. Pansinin nyo, magkasunod lang. Pero pareho po ang message. Marami si Satanas, i-destroy daw niya yung church. Sabi naman ni Angel Gabriel, i-destroy ni Satanas yung church. Pareho po, hindi. Parehong-pareho eh, yung message. Kaya sabi ko, nakakagulat tong mga to, timing na timing. At binanggit na po yan, i-review yung ano natin, talagang binanggit niya tungkol sa virus. Next virus, sabi naman ni Mama Mary, which greater? Ayan, Omicron. Nangyayari po ba o hindi? Nangyayari. Bakuna, may binanggit ba? May binanggit din sa tungkol sa bakuna si Mama Mary. Pansinin nyo, parehong-pareho. Kaya po please, i-share nyo po ito. Parehong-pareho ang message nila. Hindi magkakilala si Brad Edsel at saka si Father Mitchell po. Pero yung message nila, galing kay Mama Mary at kay Angel Gabriel, pareho. Ano sabi rito ni Mama Mary? Ito po, March 10, 2020. Ano sabi? I-review lang natin. Ano sabi? Pareho po. Ano sabi rito? This current virus, ayan, may virus na no? March 10, 2020. Kay Brad Edsel naman to, hindi magkakilala yan si Father Mitchell. Sabi ni Mama Mary, this current virus is not the one that will subdue many. The enemy is preparing a virus that will kill thousands. They will, sabi rito they will make a vaccine. Ayan na naman. Binanggit po ni Mama Mary, they will make a vaccine to eliminate the virus. They will manipulate everyone so that they will be able to place the mark of the beast daw. Hindi po ako nagsabi niyan. They will be able to place the mark of the beast on every human. By doing this, they will maintain control over the world. Nangyayari po ba na ang bakuna, kinokontrol ngayon ng ang tao? Hindi ka pwedeng pumunta rito, hindi ka pwedeng pumunta ron kung wala kang bakuna. Nagkakatotoo, hindi. Nagkakatotoo, kapatid. Sabi ni Saint Gabriel yan, nauna si Mama Mary, kasi po ito, March 10, 2020. Binanggit ni Mama Mary na yan kay Brother Edsel. Tumating si Angel Gabriel, binanggit naman kay Father Mitchell Rodriguez, na kilalang may gift of prophecy. Bakuna gagamitin sa pagkain, sa traveling, kailangan daw may bakuna. Sabi po nila, hindi po ako nagsabing yan, lilinawin ko lang. Nasa sa iyo po yan. This is a private revelation. Nasa sa atin po kung maniwala kayo o hindi. Malinaw po ang sabi niya, kaya nakakagulat, magkapareho po. Magkasunod. Si Mama Mary sinabi kay Brad Edsel, magkakaroon ng una, tungkol sa church. Maraming tatalikod. Ang dami na pong tumalikod sa church. Kinakalaban ng church. Kinakalaban ng misa. Kinakalaban ng simbahan at yung hostya. Tama po ba yun? Nangyayari na. At pagkatapos yung bakuna, yung virus, binanggit na ng mga propesya ni Father Mitchell. May darating na virus. Mama Mary binanggit din. At ngayon yung bakuna po, binanggit din po. Gagamitin to control the world. Tanong, kinokontrol na ba ng gobyerno ngayon yung bakuna? Ginagamit ba? Ang sabi po ni Saint Gabriel at saka ni Mama Mary, yan po ay gawa daw ni Satanas. Patawarin tayo ng Diyos. Diyos ko, sana po iligtas tayo. Ang bakuna daw, ayan, galing kay Satanas na gagawing to control the world. Tanong, ngayon po, wala kang bakuna, hindi ka makakaparating kung saan-saan. Amen po ba? Yes, and the timing is just
talagang right. Parehong-pareho po yung timing niya, kapatid, brothers and sisters. Amen? So, this is a private revelation. Nasa sa inyo po kung maniwala tayo. Pero sabi ko nga lagi, no? Alam nyo po, salamat kung hindi totoo ito. Pero paano kung totoo? Amen? So, kailangan, ano sabi rito? O, may binanggit naman, salamat. So, kailangan, ito, marami pa po si Father Michel sa susunod. Bibigay natin yung mga iba pang private revelation niya, mga prophecy, message ni Jesus, message ni Mama Mary sa kanya. So, sa susunod po, ibibigay na uli natin. So, sana po, ayan, may natutunan kayo. At sana po, makakapag-prepare kayo. Nagkakatotoo na yung mga sinasabi niya tungkol sa church. Ingat po tayo, huwag tayong makinig sa ibang sekta. At sa mga bakuna daw po, ayan, ginagamit na. So, may virus na naman parating. So, ano po makakapagligtas sa atin? Sabi nga ni Mama Mary, darating yan. Pero ang iligtas natin, just save your soul. Iligtas mo, ang pwede natin gawin dito para maligtas tayo, magbalik loob. Sabi ni Mama Mary, Holy Rosary, Holy Mass, Chaplet of Divine Mercy Scapular, at siyempre yung pagsisisi po. Repentance, conversion, para hindi kayo matakot. Sabi nga sa gospel ngayon, huwag tayong matatakot kung alam mong na kay Lord ka na. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. So, don't forget to share nyo po ito. So, dumako na po tayo sa healing prayer. Tandaan po natin, kapatid, no? Wala naman imposible sa Diyos eh. Kung yung gagawin niya at gagawin mangyayari man, kung nakapagsisi tayo, di po ba? So, kapag nakapagsisi ka, wala kang katatakutan. Amen? Sabi nga ni Jesus, huwag kang matakot. Si Jesus ito. Healing prayer po tayo. So, sabi nga, kung gusto nyong maligtas, gusto nyong gumaling sa iyong karamdaman, kailangan makapagsisi. Sabi ni San Juan Bautista, repent. Sabi ni Jesus, repent. Sabi ni Mama Mary, repent. Magsisi. Ibigay mo ng sarili mo sa Diyos, magbagong buhay ka, kapatid. And then, huwag ka na matakot. Kasi alam mo na kay Lord ka na. Amen ba? Alam mo na kay Lord ka na eh. Wala kang dapat ikatakot. Iyuko mo, ulo mo. Nandito si Lord ngayon, may 2-3 nagtitipon sa kanyang pangalan. Nasa kalagitnaan natin siya, kapatid. Pangako niya yun. So magsisi ka, nasa harap mo siya ngayon. Lord, pinagsisisihan ko na po ang lahat ng aking mga kasalanan. At kung may pagkakataon, kapatid, magkumpisal ka. Pumunta ka sa kumpisalan hanggat maaari kung may pagkakataon. Kung wala man ngayon pa lang, mag-promise ka kay Lord, tanggalin mo na yung mga kasalanan na yun. Tulungan ka ng banal na Espiritu. Lord, patawarin mo kami. Sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sa aming pagkukulang, O Lord God, patawad po. Patawad po, Lord. Ayan na yung sinasabi mo. Ang mga private revelation na yan, mga prophecy na yan, mga apparition na yan, mga mensahe ni Mama Mary, ni Angel Gabriel, nagkakatotoo na. Lord, tulungan mo kami. Saint Joseph, protectionan mo kami sa mga ibang sekta. Protectionan mo kami sa mga evil spirit. Patawad, Lord, patawad. Patawaran mo kami, Lord, patawad. Tulungan mo kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon po, dumako tayo sa healing prayer. Kapatid, totoo. O protectionan tayo ng Diyos, pero kailangan yun nga, at least nakapagsisi ka na, kapatid. Ngayon po, dumako tayo sa healing prayer. Ito naman mga intention nyo. Personal intention nyo, kapatid. Walang posible sa Diyos. Proteksyon, kagalingan, financial. Lord, nandito po yung mga kapatid na masugid na sumusubaybay sa vlog mo, Lord. Marami na. Mga regular viewers, mga subscriber, kumaabot ng 200. Salamat, Lord. Mga kaluluwa na talagang sinesave mo. 200 na ako po, Lord. Salamat. Sabi mo nga, isa lang magbalik loob. Tuwan-tuwa ng mga anghel sa langit. So ngayon, kulang-kulang ng 300 ng subscriber mo. Thank you, Lord. Lord, i-bless mo po siya magmulaulong ng talampakan. Ang aming kapatid na ito ngayong oras na to.
May dinadalangin sila sa kanilang mga kamag-anak, mga kapatid, mga magulang, mga anak. Sana po i-bless mo po sila. Pagaling sa kanilang karamdaman, iligtas sa kapahamakan at bigyan ng buhay na walang hanggan. At sana po makapagsisi, makapagbalik loob ang mga tao, ang mga kamag-anak namin para ma-save sila. Lord, ang aming kapatid na ito may karamdaman, may kahilingan sa iyo, personal man yan, physical, financial, o spiritual. I-bless mo po siya ngayong oras na ito, alam ko nandito ka. Ginagabayan mo siya, ginagabayan mo kami. Nakikita mo lahat ng mga bagay na nangyayari. Lalong-lalo na nasa loob namin kung ano man ang kahilingan niya ngayon. Kagalingan man yan, protection man yan, be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagaling mo kami, O Lord, physical at spiritual. Nakasakitan. Patawad, Lord, patawad. Patawarin mo sila, patawarin mo kami, Lord, at pagalingin sa aming makaramdaman. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga nasa purgatorio ngayon, lalong-lalo na walang nakakaalala. Kung na-bless ka kapatid, lagi ko pa sinasabi na i-share mo to, tulungan mo si Lord God, na i-share niya yung mga message niya sa mga apparition niya sa mga tao. Kailangan na kailangan pong malaman ng mga taong ito ang mensahe niya. Taas mo kamay mo kapatid, kung na-bless ka, marami kang natutunan. Ngayon at least makakapag-prepare tayo. Siyempre makapagbalik loob. Salamat. Di po ba? Napakalaki salamat. Maraming namatay na hindi nakapagsisi. So itaas mo kamay mo kapatid. Nasa ang pagtaas ng kamay, pagpupuri sa Kanya, nasa Biblia. Tuwan-tuwa po si Lord God pag pinupuri mo siya araw-araw. Salamat Lord, salamat po sa mabuti mong balita, salamat sa mga mensahe mo kami makakapaghanda. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat Lord sa buhay, sa kalakasan, lalong-lalo na ngayon sa mga natututunan namin sa iyo Lord God. Salamat po makapaghahanda kami. Salamat Mama Mary, binibigyan mo kami ng pag-asa. Ikaw lang po ngayon nagmamahal sa amin na binibigyan mo kami ng mga tanda para kami makapaghanda at makapagsisi dahil gusto mo kaming makasama sa buhay na walang hanggan, Mama Mary. Thank you, Lord. Thank you po, Saint Joseph. Thank you po, Angel Gabriel. Salamat, Lord. Salamat sa buhay. Salamat sa pagkakataong makapagsisi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Salamat po sa kaligtasan. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, don't forget, sabi nga, don't forget, i-like mo to, i-share mo to. Ito po ang sabi ni Jesus. Ulitin ko, humayo kayo at ipamalita. Ihayag sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So, ulitin natin si Mama Mary. Ano sabi niya? Sa kaligtasan natin, malaking magagawa ng Holy Rosary, Divine Chaplet, Divine Mercy. Sabi niya, Chaplet of Divine Mercy, Holy Mass. Siyempre, yung Bible study natin, everyday. I-review niyo yan. May gawain na po kayo kahit wala man sa wala pandemya man, walang excuse. Araw-araw po, i-review nyo lahat ng mga vlog ni Lord. Nandyan lang po sa YouTube channel natin, God's Healing Mission Channel by Bro Angel. Amen? So, tandaan po natin na ang tunay na kaligayahan at kaligtasan nasa pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buong pamilya. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Don't forget to subscribe po and click the bell button para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga bagong vlog ni Lord. Sa susunod po, ayan, mga message, mga mensahe. Kailangan po natin malaman to. Huwag kayong matakot. Sabi nga ni Lord Jesus, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lumapit ka sa Kanya. Mawawala ang takot mo. Amen? So, God bless us all. See you on next vlog. Ingat po kayo, Ingat po kayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ingat po.